Vice President Leni Robredo sinupalpal at sinabihan di umano ni Secretary Panelo na wala itong kaalaman. Ito'y matapos na di umano'y muli na namang batikusin ni Leni ang Administrasyong Duterte sa pagdating ng Typhoon Rolly sa ating bansa. Gigil na gigil si Secretary Panelo sa lahat na lamang ng pambabatikos ni Leni sa administrasyon na tila ba hindi na daw ito natutulog sa lahat ng kanyang hindi magandang sinasabi sa media at pilit daw nitong itinatanim sa utak ng mga Pinoy na wala daw magandang dulot ang pagkakaluklok ni Duterte bilang Pangulo ng ating bansa. Narito po ang buong kwento at huwag kalimutang i-comments down below ang inyong saloobin hinggil dito. Naman si Leni, BP Leni, talaga itong kaibigan natin. BP, ayan ha. Meron ka na naman kasing payag. Ang sabi mo, dun sa programa mo, yun parati lang na lesson talaga sa atin pagbagyo. Kahit gaano kaaga yung babala, marami pa rin mga naiiwasan kasi kulang talaga ang ating infrastructure para sa mga ganito. Kulang daw. Ang sabihin mo, BP Leni, kulang ang kaalaman mo. Agree. Kulang nga. Pero hindi yung kulang yung infrastructure. Kulang ang kaalaman mo sa impormasyon na ang ating gobyerno, pinupuri nga ng gusto. Dahil nga sa mga ginagawang infrastructure, yung mga preparasyon. Ikaw naman, palagi kang huli sa balita. Bumabagyo. Nasa ka ba ng bumabagyo? Dito ka sa Maynila, dapat nga nandun ka sa atin, sa Naga. Ngayon, papunta ka pa lang doon. Okay, kung magkakantsawan tayo, kung sinasabi mo, nasaan ka, ba't wala ka sa lugar mo? Si Presidente, nasa lugar niya, nasa Davao. Monitor ang buong Pilipinas. O ikaw, nasaan ka ba nun? Kasi ang balita ko, papunta ka pa lang at bibisitahin mo yung mga lugar. O hindi dapat, bago pa nagbagay, di ba? Dapat nandun ka na sa Bicol. O, di ba? O, yan kung dadaanan natin sa Kantsawan. Pero, tama yung ginagawa mo. Okay lang yan. Pero, sabihin mo sa staff, i-upgrade nila yung mga research nila. Kahit na hindi sila mag-research, makinig na lang sila dito sa programa natin. Ako, kompleto na. Marami na kayong malalaman. Hindi ko ba? Pati itong drainage system, sabi ni BP Leni, kailangan daw yung mga lokal na government units at mga agencies ay work hand in hand on risk management plans. Diyos mio, perdon. Ano ba? Yun na nga ginagawa ng LGUs. They're working hand in hand with the national government. They're working with each other para matugunan ang anumang problema na lumilitaw at ipinanganganak sa panahon ng krisis. Tinanong si BP Leni, kung ikaw ba maging presidente, saan ka ba magpo-focus? Sabi ni BP Leni, kasi tinanong siya ni Joey Lina. May programa si Joey Lina sa isang istasyon Sabi raw ni BP Leni, alam mo, Senator Joey, because we don't have enough time, I feel like symbols are important. Wala tayong panahon, kaya mga simbolo ang kailangan. Bibigyan kita ng specific example, sabi niya kay Joey Lina, na ginagawa namin sa opisina ng Vice Presidente. Kasi, sabi niya, as I was saying earlier, trust is our currency. Pagtitiwala, yun nga, di ba? Ulitin ko na naman. Pagtitiwala nga, 58%, bumagsak ka pa sa 57%. Si Presidente sa pagtitiwala, from 87, naging 91%. Doon lamang, BP Leni, makikita mo na talagang malayo. Talagang naiiwan ka sa pansitan. I'm sorry to say that, but, well, you're doing
You're trying hard. But keep doing it. But huwag ka na, unang-una, huwag ka na magmumungkahi ng mga dati nang ginagawa. Pangalawa, kung may gagawin kang mga kabutihan, serbisyo sa taong bayan, huwag ka na tawag ng media. Hayaan mo na yung iba na magkwento sa ginagawa mo. Kaya sa panahon ng krisis talaga, makikita mo kung sino ang leader na kahit na wala siya doon sa gitna ng in the vortex of the crisis, pero gumagalaw yung buong pamalaan na tumutugon sa lahat ng mga pangangailangan ng sambayanan. Yun ang test, BP Len. Kaya sinasabi mo mga crisis of this magnitude, every crisis, every disaster spawns a magnitude of what? O ano pa? Response. At yan, natutugunan sa pamamagitan ng isang leader na kagaya ni Presidente Duterte.